Perfect mornings! Cheryl, Pastor, perfect morning sa inyo. Dito sa Bustillos, marami kasi palengke, mga tindahan, mga karinderya here and there. And ngayong summer, ang ilan sa mga tao talagang hinahanap yung tamis daw ng mga prutas na magpapasarap sa kanilang mga araw. Masarap ito na malamig. Yun nga lang, sa pakikipag-usap din natin, syempre, ang kalaban din dito ng mga nagtitinda ng prutas ay yung init ng panahon at yung tumataas din na presyo sa merkado. Kaya si Tatay Renato, nandito ngayon, katabi ko, medyo inaabala ko siya, may mga customer pa nga siyang namimili kanina. Taga dito lang siya, pero umuwi rin sila ng Cavite, lalo kapag kakailangan nilang bisita yung kanilang pamilya. Yung asawa niya rin, umuwi rin sa Cavite. So, Tatay, ito, pakisuot na lang po ito sa kanan yung tenga. Ayan, Ayan. komportable po ba kayo? Yan. And ang nangyayari ngayon, ito kasi ang tinda ni Tatay. So, merong orange, may pongkan, may mansanas, may peras. And ang nagiging tumpok dito na presyo ni Tatay, tama ba? 50 po ba? 50 po, ma'am. 50 Ayan. o kaya 100 yung tumpok. Depende sa ibenta rin ni Tatay. Oo. Yun nga lang, ang bilangan kasi dito ngayon, pagka kunwari nakaubos ng kahon ng prutas, depende sa prutas na mauubos, 250 to 300, tama po Oo. ba, ang nagiging kita raw ni Tatay. Pero syempre, hindi naman malinis na maibubulsa na lang talaga to. May kailangan pang pakainin na pamilya, pati yung mga iba pang gastusin sa kanyang mga apo. Cheryl. Mhm. Tatay Renato, ito po, si Cheryl po to at kasama po natin si Pastor Paul. Perfect mornings po sa inyo, Tatay Renato. Good morning din po. Ayan. Balita namin, nasa 17 taon ka na raw na naglalako ng prutas. Opo, ma'am. Abay, paano po kayo napasok sa ganyang pagnenegosyo, Tatay? Kasi yung dati namamasukan ako, ma'am. Mm. Na humingi na ng pasukan. Tapos yung pamangkin ko, nagtitinda ng prutas, sinama na lang po ako hanggang natuto na rin ako mag-isa. Mm. Ilan po ba ang anak nyo? Bali, 4 po, ma'am. So, Tatay Renato, dyan mo na itinaguyod ang pamilya mo? Opo, ma'am. Oo. Nung mga panahon po noon, kamusta ang kita at kumpara po ngayon? Nung una mo, ma'am, talaga magandang kita kasi medyo mababa ng mga tapos mabili rin. Pero sa ngayon, medyo matumal na. Dami na namin na nagtitinda. Tiyaga-tiyaga na lang talaga, ma'am. Mm-mm. Magkano po ang ang naiuwi nyo na po ngayon? Ay, sa salukuyan talaga, ma'am, at pinakamataas na talaga, ang naiuwi ko, may 600 po. 600. Pero nakaapekto ba, Tatay Renato, itong naging sunod-sunod o grabing pagtaas po ng presyo ng ating petrolyo dahil nga sa gulo sa Middle East? Naapektuhan din ba yung paggastos? Napansin nyo ba na mas makonti or mas nabawasan ba yung mga namimili ng prutas ngayon? Opo talaga, ma'am. Napansin talaga namin, sumobra tumal talaga po. Oo. Ito go ahead po, Tatay Renato. Ngayon, medyo maganda-ganda kasi medyo bumaba ulit. Oo. Medyo gumaganda ulit ng bentahan. Mhm. Paano ang araw mo, Tatay Renato? Anong oras ka gumigising? Saan mo kinukuha yung binebenta mo? Tapos gaano katagal kang bumababad sa matirik na araw? Buti na lang may cover kayo ni Opo. may parang payong diyan, parang cover diyan sa kinaroroonan mo. Kwento nyo nga po sa amin ni Pastor Paul yung inyong araw-araw, paano nagsisimula at natatapos, Tatay? Ganito, ma'am. Sa umaga, sa gabi, namimili kami ng alas 8 ng gabi. Prutas. Matatapos kami, opo, Oo. sa Divisoria. Tapos matatapos kami alas 9. Aha. Uuwi kami sa bahay. Mga alas 9 naman ng gabi. Tapos ako naman, nauna ako sa mga anak ko, alas 3 pa lang ng madaling araw, nandoon na po ako dito, nag-aayos na ng paninda. Abi ka, kaaga naman. Opo, ganun talaga, ma'am. Talaga Nauna alas pa 3 sa talaga. araw. Oo. Nang madaling araw, nandoon na ako talaga, ma'am. Nag-aayos sa kariton, naayos ko lahat ng mga paninda namin ng mga anak ko. Oo, sabi nga ni Pastor Paul, sabi mo, Pastor Paul. Nauna pa siya sa araw. Oo. Nauna ka pa raw sa sikat ng araw, Tatay Opo. Renato. Talaga totoo, ma'am. Alas 3, kahit na minsan, tignan nyo ako, nandoon ako sa Quiapo, alas 3 nandoon ako nag-aayos, pero ispatan nyo ako nandoon talaga ako. Alas 3 ng madaling araw, doon na po ako. So magsisimula ka sa may Quiapo area. Paano ba? Lumalakad ka din ba o may talagang permanente ka ng Kariton lang pwesto? po.
Kaya alas 3 ng mga daling araw, nando doon, inaayos ko na po mga paninda, pati yung mga anak ko. Tapos pagdating na mga alas 5 ng umaga, itutulak ko na papunta dito sa may Sampaloc, ma'am. Dito na ako nakapesto sa Sampaloc. Tsaka Cheryl, Pastor, yung mga anak din ni tatay ay pare-pareho na rin silang mga fruit o kaya naman vegetable vendors. Kaya marami-rami talaga yung kailangan nilang hanguin at asikasuhin madaling araw. Ilan taon na po ba yung inyong mga anak? Malalaki na po, ma'am, kasi may mga puna. Kagaya yung isa, yung may na din ang kita yung dati yung driver din ng asawa niya. Minsan 3 beses lang may labas na isang araw. Kaya nagtitinda na rin yung anak ko. Okay, sabi mo may mga pamilya na rin naman yung mga anak mo. Sino Opo, na lang ma'am. sinusuportahan mo? Kayo na lang mag-asawa? Hindi po, ma'am, yung isang anak ko, kasi medyo magkalabuhan sila yung asawa niya. Yun ang kasiping namin ngayon. May isang anak po na papasok na po na pang grade 11 na po. May grade 11. Yung anak mo may anak na grade 11. Opo, yun ang kapiling namin sa bahay ngayon po. Oo. Kasi medyo ang asawa niya Oo. Opo. Kagaya po niyan, tatay, no? Hindi biro Opo. yung... kasama yan sa buhay, di ba? Yung mga pagsubok. Opo, ma'am. Ngayon ba, paano? Doon sa iyong buhay, may pamilya, pagtataguyod ng 4 na anak, ngayon ay may kasama nga po kayo na anak at apo na sinusuportahan nyo pa rin. Hindi ka ba napapagod? Ilang taong ka na ba? 61, ma'am. Di ka ba napapagod? Sa ngayon, ma'am, talaga napapagod, pero wala. Tinitiis ko na lang, ma'am, para makatulong din sa aming pamilya. May mga pagkakataon ba na pinanghihinaan ka ng loob or napapagod na rin? Or pag nagdadasal ka sa Panginoon, anong sinasabi mo? Kasi syempre ikaw ang haligi ng tahanan. Minsan sa mga kalalakihan parang hindi pwedeng magpakita ng kahinaan, di ba, tatay? So kay Lord ka na lang ba nakikipag-uusap na, Lord, paano ba tayo ngayon? May mga ganun bang pagkakataon? Opo, ma'am. Malagi ako nagsisimba, ma'am. Kaya po. Napansin ko nga yung iyong yung iyong Deboto, deboto. Oo. Oo. Yun ang dinadasal ko lang, laging maano lang sa buhay, walang sakit. Kagaya nung nakaraan, nagkasakit ako, ma'am. Hindi ako nakapagtinda ng 1 linggo. Paano? Laki ng gastos din sa mga gamot. Mahal ng gamot, ma'am. Kaya nabawasan ulit-ulit yung puhunan namin. Pero ano pong nyo, dinadasal or pag yung hirap talaga, matindi ang pagsubok or may mga pagkakataon na pinanghihinaan ng loob. Sabi nyo nga po, sa Panginoon kayo humuhugot ng lakas. Pero Opo. ano rin po yung mga sinasabi nyo sa Kanya? Ano yung, di ba minsan parang, siya yung pinaka talagang laging nandyan na BFF natin Siya ang di ba? kakapitan. Oo. Basta ang sinasabi ko lang, ma'am, bigyan ako ng lakas araw-araw. Paggabay, wag ilayo sa mga sakit, gano'n. Para makapaghanap buhay ng maayos, ma'am. May mga pagkakataon bang natatanong mo siya na bakit ganito? Or humihina ang pananampalataya mo? Wala naman, ma'am. Basta That's nice. nasa kanya lang ang ko. Sa kanya lang ako, ma'am, nang umingi ng kumakapit. Mabuti. Pastor Paul, ano masasabi mo dito sa kwento ni Tatay Renato, no? Lumalaban ng patas sa buhay. Yan. Ito talaga ang mga dapat iniaangat natin. Kasi Tatay Renato, kayo po ay gumagawa ng marangal na trabaho at dumadaan dun sa hirap na yon ng walang inaagrabyadong ibang tao. Hindi ba? Ano po, ma'am? Kahit yan. itanong nila dito, wala talaga. Marami ako talaga kaibigan. Mga Importante pagkaibigan ako, yan. ma'am. Oo. Saka lahat ng mga suki, marami din ako ng mga suki kasi ano rin ako, hindi ako masungit. Kalatawa. Dinadagdagan ni tatay pag Minsan, mga senior kung nagpapadagdag, dinadagdagan ko na, wala namang problema. Basta kumikita naman, okay lang naman. Oo, so napakahalaga nung gaan ng loob niya, no, sa
sa lahat ng mga pagsubok na kinakarga niya, hindi pa pwede siyang maapektuhan nun kasi maapektuhan ang benta niya. Oo nga. Maapektuhan ang mga suki niya. Oo. Di ba? May mga pagkakataon ba, Tatay Renato, ayun nga sinasabi ni Pastor Paul, na hindi pwedeng maapektuhan yung iyong pagharap sa mga customer, 'di ba? May pagkakataon Opo, ba na may dinadala ka, ang bigat, pero wala, kailangan mong nakangiti pa rin kahit na may pain, may sakit kang dinaramdam sa kalooban. Oh, okay ma'am, kahit na ganyan pa rin, kahit na nararamdaman ako, kahit na may problema ako, ganun pa rin ako marap sa mga customer, ma'am. Bakit? Bakit ganun ang iyong pananaw? Kasi para pag sa kasalukuyan kasi pag masugit ka ngayon, ma'am, hindi ka marunong makipag sa mga customer eh. Nilalampas-lampasan ka lang. Lalampas-lampasan ka. So kahit na yung lumalampas sa'yo, iningitian mo pa rin. Opo, ma'am. Okay lang kasi Tatay Renato, kung ikaw ay may dasal at hiling sa Panginoon, ano yun? ma'am, Kung ikaw po ay may dasal o hiling sa Panginoon, ano po yun? basta yun ma'am, yung hindi lang nagkakasakit, ma'am. Oo. Okay na sa akin yan. Nakakatuwa, Pastor Paul, and Mary Mon. Doon sa mga nakalipas, kasi Tatay Renato, kayo po ay unang-una naming vendor na nalapitan. The past weeks po, ang pinupuntahan po ni Mary Mon ay yung ating mga tsoper, Mga drivers. mga drivers. At Opo, nakakatuwa pong marinig po sa inyo at sa mga iba natin, di ba, Mary Mon, na hindi mo sila naringgan na material na bagay ang dasal. Opo, 50 lang, sir. Ayun, Yun. sige tatay. Sige, Ibenta sige, mo, sige. ibenta. Wait, habulin natin. Bentahan ko lang saglit, ma'am, ha? Bentahan Oo, natin, bentahan tatay. mo, tay. Ayan. Anong pangalan ni Manong nagtitindag bumibili? Ayan, ang binibili ay pongkan. Pongkan. Ah. Ayan. Anong pangalan nung bumibili? Sir, sorry, ano daw po pangalan ninyo? Mangungumusta lang daw po. John Lloyd daw po. John Lloyd. Ay, suki na ba si John Suki. Lloyd? Suki ba kayo, sir, ni Tatay Renato po? Suki. Okay, sir, lakay po. Ay, tay, magkano ba yung binili po ni sir? Ayan, 50. Nagpadagdag na isa. Dinagdagan ko na. Dinagdagan ni tatay. So, ilan yung 50? Ilang piraso yan, Mary Mon? Ilang piraso po bali yun? 5. Naging 6. Ayan, alas na po si sir. Ayun. Abay, mura. Ayun, balik. Magkano kita ni Tatay Renato sa ganon? Tay, ito po. O, Tatay Renato, nakabenta ka ng 50 pesos. Magkano Opo, ma'am. kinita mo dyan sa 50 yan? So, bali, 10 ma'am ang isa namumuna ng 40. Mga 10 piso din po, ma'am. Siguro. Siguro, hindi sigurado. Kabait. Kasi, ma'am kasi di ba, dinainan namin kagaya to, ango namin ito, yung pongkan na ito, 80 piraso. Oo. Oh, Sa 80 Ang- piraso, magkano po ang isang 80 piraso? Kasi bultuhan yan, di ba? hindi, isang box yun, ma'am. 80 piraso ang laman. Magkano isang box? Yung 800 po, ma'am. 750 gano'n. Tapos, bebenta ng ganyan. Magiging 1,000. 1,000 rin ang lalabasan ng gano'n. O, kung maubos natin, hindi ba? Oo. Mm-mm. Tatay, salamat po sa inyong kwento. Kami po'y natutuwa, na napaka-positibo niya, Pastor Paul. Sabi nga namin, tatay, di ba, sa nangyayari sa ating bansa, sa mundo, daming gulo, yung iba, pansariling iniisip, magpayaman ng magpayaman. Kayo, lumalaban ng patas. Marangal ang trabaho. Oo, marangal. Talaga po, ma'am. Basta, marangal ito pong tinda, walang loko. Ay, natutulungan ka rin ng Panginoon. Ayun. Amen. Oo. Napapagaang. Siguro, Tatay Renato, I hope okay lamang po sa inyo na ipagdasal po namin kayo sa pamamagitan po ni Pastor Paul, kayo at ang iyong pamilya. Maaari po ba yon? Maraming salamat, ma'am. Ayan. Sige po, tayo po ay magdasal, Tatay Renato.
Ngayon po ipagdarasal namin kayo, Panginoong Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami sa katapatan mo, sa bawat umagang gumigising si Tatay Renato at yung kalakasang ibinibigay mo sa kanya. Maging yung pabor ng mga taong bumibili para sa kanyang mga produkto, Panginoon, at yung pagbalik ng kanyang puhunan. Lahat to, Panginoon, ay nakasalalay sa iyo. At tulad ng sinabi sa iyong salita, higit na hindi mauubos ang kayamanan ng Diyos. At ang dasal namin ay ibigay mo ang lahat ng pangangailangan ng amin pong kapatid na si Tatay Renato sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na laging sapat, Panginoon, ang kanyang magiging experience araw-araw at makikita niya talaga that the Lord is alive. Buhay ang Panginoon sa pagsuporta niyo sa kanya. Bigyan siya ng kalakasan, bigyan siya ng kalusugan at higit sa lahat, yung kanyang hanap buhay, Panginoon, maging source ng buhay. Hindi lamang ng mga customer, kundi nung kanyang pamilyang itinataguyod. Kayo po ang bahala sa kanila at mag-alaga, Panginoon. At sa iyong pangalan, dinarasal namin ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 You are blessed and protected, Tatay Renato. Opo, thank you, ma'am. Pero gusto namin, sabi mo nga, nagkasakit ka, di ba, ng 1 linggo, Opo. hindi ka nakapagtinda, gusto namin manatiling malusog, malakas ang Oo. iyong resistensya, Opo. di ba, Mary Mon? Opo, ma'am. Correct, Cheryl, Pastor. Kaya, teka lang, i-reverse lang natin ito. Kaya, ikot ako, dito tayo humarap. Meron kami tayo munting regalo po sa inyo mula po sa MX3. Ano po, Yan. meron pong cupcake coffee, merong Biblia na pwede po ninyong gamitin sa mga oras ng pagninilay kasama po ang pamilya ninyo. Oo. Ano tayo magsasabi ninyo? Opo. Maraming salamat, ma'am. Thank Ayan. you. Tatay, inumin mo yung MX3 ha, pampalakas yan ng iyong resistensya. At pampalakas Opo, ma'am. pa ng iyong pananampalataya, may kasama yung Biblia mula sa MX3. So, babasahin niyo po ng inyong pamilya araw-araw. Opo, ma'am. Oo. At hindi lang yan, Mary Mon, there's more. Ganun pa, Tay. Sabi ko nga kay Tay kanina, makungulit talaga ako. Pero bigyan niya tayo kasi kanina marami talagang customer din si Tatay na bumibili dito. Pero Tay, dahil sa oras rin po, pagpapasalamat din namin. Meron pa kami extra regalo sa inyo dito. Wow, Yan. mas maraming salamat talaga, ma'am. Wow! Thank you. Mayroon. Napakarap. Bigat. Ang laking bagay nito, ma'am, sa inyo. Salamat, maraming salamat. Ayan. Blessing po yan. Akalain nyo sa lahat ng mga makikita ni Mary Mon na nagtitinda, sa'yo siya napunta, sa'yo siya dinala ni Lord. Kaya nga nagpapasalamat din. Siguro yun din kasama din sa dasal ko siguro yun, ma'am. Narinig agad. Ay, ang sarap ng tawa ni Tatay. Sana po ay kahit papano, Tatay Oh, Renato. ang laking bagay ito, ma'am. Kagaya dito, ilang saingan na namin ito. Oh. Oo. Yan po. Nakakami. Kung bibili ako ng 1 kilo, maghapon namin 1 kilo, 60, di nakatipid na ako sa 5 araw mo, di may 300 na. Oo. Ayan, may ulam pa sa grocery. Oo. Oh. Oo. Sa bigas pa lang yun, ma'am. Oo. Abay, kasarap ng ngiti. Ha, Tay? Oh. Ayan po. Yan po ay hatid po sa inyo ng ating programa at ng MX3 Tatay. Okay, ma'am. Thank you. Maraming salamat po, ma'am. Marami rin pong salamat at kayo po'y mag-iingat. Opo, ma'am. Thank you. God bless you, Tatay.